Yes po, no. Presently po, no, yung sitwasyon po ngayon sa Middle East, nasa ano naman po siya. Hindi naman po tayo talaga nagtitiwala, no, pero it may further escalate into a full-scale war, no. So, nakahanda po tayo diyan, no. Ang response po natin is tulad nga po ng mga press cons ni na President BBM at ni Secretary Hans Kakdak na in any eventualities, ready po tayo, no? Ready po ang pamahalaan na tugunan po yung mga pangangailangan ng OFW natin na maililikas kung sakasakali po. Pero dito po sa Rehiyon 12, sir, ilang mga OFWs po ang naninirahan dito and currently working po ngayon sa Middle East? We don't have the exact figures po, no, pero ang alam mo natin sa buong Region 12 is I mean buong sa Jensen, no, we have a 11,000 po na OFW, no, na nagtatrabaho po, no, nagmula po sa General Santos City. Sa South Cotabato we have around 19,000 po na OFW. So marami-rami din po, sir. So may Yes mga po. ilan po ba sa mga OFWs natin, sir, na nag-reach out sa DMW12 na gusto na nilang mag-uwi dito sa Pilipinas, Yes. particularly in Region 12? Yes po, no. Just to be just to be clear, no, ang pamahalaan po at ang Department of Migrant Workers is meron po tayong four components of response dun sa crisis sa Middle East, no. Number one po is lahat po ng in transit na mga OFWs ay tinutulungan natin, no. Tulad po niyan yung mga stranded sa airport, mapa Manila po yan o nasa ibang bansa na stranded because of the Middle East crisis ng mga OFW, tinutulungan po natin, no. Bibigyan natin sila mga agarang mga agarang tulong like kung paano po sila makakain in case po na stranded sila sa mga airport na yan. Number two po is on-site po, no, on-site assistance, no. So example po nito, yung mga OFW nating nasa Middle East ngayon, nakahanda po ang Migrant Workers Office o yung dating Philippine Overseas Labor Office ng assistance sa kanila, no. Sinasabi lang natin na anything na may mangyari sa kanila o meron silang gustong tulong na kailangan, lumapit lang po sa mga offices na to, no. Usually nasa mga consular offices po yan or nasa mga embassy sila, no. Pangatlo po is yung repatriation assistance, no. So sinasabi natin na yung mga next of kin, no, yung mga family ng mga OFW na nandito sa Pilipinas, makipag-ugnayan lang po sa amin sa opisina namin, doon po sa mga hotline numbers na pinablish namin sa mga social media, sa mga tri-media, para magpaabot sa amin kung gusto nilang i-repatriate, ibigay po yung pangalan ng OFW, pinanggalingan, at para ma-request namin yung repatriation nila, no. Once po na nag-subside po yung doon, or meaning pwede na po yung mga flights doon. Kasi right now po, it's a no-fly zone po yung airspace ng Middle East. So meaning, wala pa pong maililikas talaga kasi napakadelikado po, no. So again, once na mag-clear po yun, pwede na mag-resume yung mga flights. Gagawin po ng pamahalaan natin na mailikas po yung mga kababayan natin gusto na pong magpa-repatriate, no. Yun po yung number 3 components, no, yung repatriation assistance. Pangapat po is yung reintegration assistance, no. So again, sinasabi nga ho natin, in-establish natin yung National Reintegration Network, no. Kasama po yung mga iba't ibang sangay ng gobyerno dyan, no. It's a whole of government approach, no. Kasama po dyan yung DSWD, DOH, DSWD, na once po na nakauwi yung mga OFW natin, may mga tulong po silang marireceive, no. Wala lang tayong exact figure kung how much yun, pero yun ang kagandahan doon na nasana kami. We are one in helping our kababayan sa OFW, no. Kasama po natin dyan, pati yung mga LGU, they signify their intention na tutulong po talaga, no. Kaya nga po, dito sa Region 12, no, si Governor Tamayo, si Mayor Laurel Pacquiao, si Governor Bobby Pacquiao, si Governor Pax Alimong Dadato at saka si Governor Lala Talino Mendoza, nagsabi po sila na tutulong po talaga sila, no, once na makauwi po yung mga kababayan natin coming from Middle East crisis, no. So yun po yun, naka-ready po tayo. Buong sangay po ng gobyerno.
natulungan po yung mga kababayan nating OFW once na makauwi.